sinabi pag sinabing raw, raw. Parang gusto ko ng tinapang kalabaw mamayang gabi ah. Pag ginawa natin yan, hindi tayo makakalabas dito ng buhay. Grabe din yung panahon, madilim. Ito ang kinakatakot ko lang sa ganito, kapag magka-camping sa tabing ilog, eh yung flash flood. Pagdating naman sa safety namin ngayong gabi, hindi ko masasabi. Open siya sa lahat eh. Pwede kaming lapitan ng kahit sino dito. Welcome back to another van life episode. Ngayong araw ay magka-camping tayo. Pero bago yon, panoorin niyo muna mga kaganapan sa Alitap-Tap Base Camp. Bulag na yung ni Watod, yung ilaw sa likuran, sa brakes. Magandang umaga sa inyo lahat, mga first timers. Kasama natin si Prisha dito. Later, magka-camping tayo. Kasama yung mga ating kaibigan. Meron lang kami mga kailangang i-shoot with Bluetti. Pero syempre, re-recta na natin ng camping yan. Iwas tayo sa stress. Kung magtatrabaho man tayo, kasi may mga tinatrabaho tayo maliban sa vlogging, trabahuhin natin yan na may kasama pa rin ang pagka-camping para hindi tayo on the rush palagi. No pressure. Yung para nagka-camp ka, nagtatrabaho ka, di less stress, di ba? Yeah, kamusta? Kamusta? Naka-headband ka na rin ngayon ah. I'm good. Life is good. Sasamahan niya tayo ngayon sa palengke ng Solano kasi maliban sa meron ako mga kailangang bilhin, meron din siyang mga kailangan bilhin sa palengke. So bago tayo pumunta sa camping natin mamaya, kasi malamang irerekta na natin na mag-overnight tayo, is mamabalengke siya. Ako, bibili ako ng mga maliliit na mga bagay-bagay para dito sa camper van, kasi nga yung mga tali ko na igamit ko dun sa pagtali ng tarp doon sa ating Alitap-Tap Base Camp. So hindi ko alam kung paano ko itatali ngayon yung hagdan ko. Alam mo yung mga nagtatanong na subscribers, followers, pwede daw bang mag-camping dyan? Saan? Sa base camp natin. Hindi campsite ang Alitap-Tap Base Camp. Kumbaga yan ang lugar namin kung saan kami natutulog. Diyan kami nag-e-edit. Kumbaga parang tinatawag nga, kaya nga tinawag namin na base. Kumbaga doon kami nagbe-base para gawin namin yung editing, yung pahinga namin. Pero hindi pa talaga siya, or hindi siya magiging campsite. In time, magkakaroon tayo ng campsite. Pero sa ngayon, pwede kayong bumisita sa Alitap-Tap kasi nga may mga dumadayo naman na talaga kasi dito. At yun nga, isang dinadayo dyan is yung siomai nga ng Alitap-Tap na every Friday, Saturday and Sundays. Napakadaming pumupunta dyan. So hindi naman namin yan sinasara sa publiko. Lahat yan ay talagang pwede na kayong pumunta. At yun, pag weekends, malamang andyan kami yan. Pero hindi namin din maipapromise na parang every weekend andyan kami. Pero most of the time, nasa base camp kami para mag-edit ng mga vlogs namin at nagpapahinga. So ang meron lang kami dyan, simpleng tulugan, sabit-sabit na mga hammocks, at yun nga, yung bonfire o yung fireplace na bagong gawa namin ng aming libangan dyan. Pahingahan lang talaga. Pero pwede kayong pumunta. Nasa mapa, nasa Google Maps yung yung location ng base camp. Boy P, Alitap-Tap Base Camp. Hanapin nyo lang. Summer na dito. Sobrang init. Sobrang init? Oo. Nueva Vizcaya, summer season is a lie. Paano mo matatawag na summer season after 2 days umuulan? Araw na nakalamig. Oh. So hindi talaga siya summer. Baka ito na yung summer sa mga taga Nueva Vizcaya. Para siyang kotse, e-bike na ganyan. Ang cute. Kumuha ni Pacboy yung yung driver. Tataka ako bakit hindi pa city itong Solano. Parang sa magkakatabi from Bayumbong, Solano, Bagabag,
Eh Solano ang may pinakamalaking bayan. Kailangan lang mag-produce ng mga taga Solano ng maraming anak. para dumami ang populasyon ng Solano. Pero ito ang may pinaka maganda at pinakamalaking populasyon o bayan. Shoutout kay Eric dito sa Super 11. Okay, first time. Mas lamang ba to sa Super 8? Meron kaming lamang lang tatlo. Nice meeting you, bro, ha? Sige, thank you. Very approachable Vizcayanos. Maghanap lang kami ng mga tali-tali dito. Tsaka, kape? 143 lang. Hindi naman siya stainless eh. Opo. First time. Ay, vlogger kasi. Opo. Shout out po sa iyo, ma'am. Thank you, sir. Saan po ba, ma'am, yung tali, ma'am? Meron bang hindi ganito? Yung parang medyo tela siya na... Shout out sa lahat ng mga taga Super 11 Stop and Cruise. Napakalaking palengke na tambak-tambak ang namimili. Ang titinda pala ng mga gulay dito. Ano tayo yan? Nilupak? Hindi. Bilo-bilo. Meron pa po ba? Wala na. Ay, yung bayad. Hindi ka pa nagbayad, mahal. Ako pala magbabayad. Sorry. Bigla lang ako naglakad. Ito te. Salamat. Sorry. Bilo-bilo. Sabi ko, nilupak? Nilupak. Nilupak. Iba yung linupak yung kamuting kahoy na nagiling. Oo nga po, no? May nyug Kasi yun. kanina, nilupak kasi yung pinapanood ko kay Commander Daot eh. Isa lang. Ay, ang sarap. Ito po ay ano po to? Suma na may asin. Nasuki ko ganyan. May libreng toothpick para sa may mga braces daw. Oo, may toothpick pa Magkano po isang tumpok? 20. Sa may Ah. literan ng buwan gasolinaan na fuel. Ginagong. Masarap to kapag may kape. Ngayon si Kuwate. Hindi, may chocolate na ano, di ba? Na greatest chocolate. Ako po pwede na rin ganun. Wala naman tayong si Kuwate. Ikaw rin po gumawa nito, Nay. Oo. Oh, sarap ah. Nanay Elizabeth, thank you po. Thank you po. At ito naman ang kanilang palengke, bilihan ng mga karne. Apakalapa din. Thank you po. Lumpiang gulay. Fresh gulay from the mountains of Cagayan Valley. Sige mo kung may suka. Ang sarap. Magkano po yung pakpak na manok? 30, sir. Sa labas ng palengke ng bilihan ng mga gulay at mga karne ng Solano, bayan ng Solano, makikita niyo itong ganito kalaki dito. Mga ready to eat na ulam sa mga medyo sinusumpo ng katamaran para magluto ng mga ulam. Pwede kayong bumili dito. Ano yung luto mo? Maghanap ka ng pwede mong gawin. Masarap ba yan? Di ba nag-i-edit ka? Edit yun ka. Mag-edit ka dun. Hindi yung pinapakailan mag-edit dito. Chef, paki-explain kung ano ang lulutuin mo ngayong araw na to sa ating tanghalian. Ginisang ginanggang? Ginanggang? Oo, ginanggang. Hindi yung ginanggang, ang Ano ginanggang. Saging. Oo nga pala. Ano yan? May tawag dyan. Anong tawag dito sa... Wait, maalala ko yan. Ang tawag dyan sa gulay na again is... nagsisirig yung utak ko. Wait lang, nandito na eh. Hindi ka makita eh. Tita! Ang tawag doon, yung paano, Henry? Pinabraw. Pinabraw. O sabi niya, ginabraw. Di, may Tagalog talaga dun. Kinabraw sa Ilocano. Alam ko na kung ano sa Tagalog. Naalala ko rin kung saan nandun na ako kay tita. Ngayon ko naman naalala. Gusto ko makita yung reaction mo. Ano nga? Ano? Bulang lang. Bulang lang yun. Bulang lang. Medyo sala tayo sa birch tree nung kabataan. Batang ama ko eh. Pero nakatikim naman ako ng mga ano. Anong tawag din ng bata? Yung anak mayaman kapag kumakain ka ng ganun eh, nung maliit. Ano? Cerelac. Cerelac. Kung ito yung brain ko,
75% yan is 25% is Cerelac. (5:03) ng hapon, tuloy tayo sa ating biyahe. Magka-camping na tayo. May mga kasama tayo, si Jen Brother at saka si Yumomen. Tatlo kami ngayong mag-rock camping. Somewhere lang din dito, malapit sa Solano, pero dun sa area kung saan tabing Kailugan, Magat River. Ang Magat River kasi is napakahaba niyan dito sa Nueva Vizcaya. Parte ng Magat River ang pupuntahan natin ngayon magka-camp. Sana safe yung lugar, pero let's see. Malakas lang ang loob natin ngayon kasi may mga kasama naman tayo. Yun ang kagandahan kapag nagro-rock camping, wala pa tayong guts para mag-rock camping, lalo na't nag-iisa at wala pa tayong pinanghahawakan na protection. Pag meron na, laban na ako mag-isa. Dadaan lang ulit kami ng bayan ng Solano para mamalengke. Siguro yung mga mabilis na lutuin. Ilang kilo? Magkano ang kilo niya ate? Grabe yung usapin dito pag namamalengke kami, tatanong lang kami. Kilo-kilo ang usapan. Ilang kilo? Ilang piraso isang kilo niya ate? Nakabase siya sa dami ng kakainin niya. Dalawa-dalawa lang, bukas yan. Malaki si imbak na ito eh. Ako, ubus na ang sticker ko. Next time na lang. Ito, shoutout ka muna. Shoutout po, Idol Boy P. Yun. Thank you bro, nice meeting you. Ang pagro-rock camping kasi medyo hindi talaga siya komportable kapag ikaw ay hindi rin sanay. Yung panahon natin, medyo alanganin. Pero okay lang. Oh my god, XADV na! ADV lang. Kinulang ng X. Wala pa ako nakikitang dahilan para dalhin ko dito yung XADV natin. Gusto ko muna kayong tanungin, ha? Gusto nyo ba na paminsan-minsan magbo-motor na ako para mas marami tayong pwedeng mapuntahan dito? Hindi ko naman iiwan ang pag-van life. May mga parte lang talaga ng mga vlogs natin na yung mga lugar na hindi natin napupuntahan. Gustong-gusto kong sumama kala Direct Gino, hindi ako makasama dahil may mga lugar sila pinupuntahan na hindi kayang puntahan ng ating camper van. Tatanungin ko muna kayo, okay lang ba sa inyo? Sa inyo ako magdedepende. Okay lang ba sa inyo na paminsan-minsan makikita nyo ako magmamotor sa pag-adventures natin? Babalik ulit ako sa pagmamotor sa mga lugar lang na hindi kayang akitin ni Watod. Mag-comment lang kayo dyan sa comment section kung ano sa tingin nyo, kung okay ba sa inyo na haluan natin ng gagamit ulit ako ng motor sa pag-adventures natin para mas marami tayong pwedeng mapuntahan. All about camping pa rin naman yung ginagawa natin. Hindi naman tayo nagpo-focus lang dito. Ang focus natin dito is yung pag-adventure natin at pagka-camping natin. Mapa-motor man o kahit anong sasakyan ang gagamitin natin, gagamitin natin yon. Pwede naman talaga tayong gumamit ng kahit anong klaseng sasakyan. Kayo, nasa inyo. Mag-comment na kayo dyan sa comment section kung gusto nyo haluan natin ng pagmumotor ulit itong ating pag-van life, or pagsabihin natin in general yung pagka-camping natin, para at least hindi lang tayo dito sa kapatagan, meron tayong mga adventures na nasa kabundukan para makasama ko rin sila. At alam ko gusto rin nila ako makasama sa mga adventures nila, pero dahil nga hindi nga ako masyadong nagbumotor na, pero feeling ko naman kaya ko na magmotor ngayon after ng dalawang magkasunod ko na aksidente. Medyo malakas-lakas na rin ang aking loob ngayon para magmotor. Comment down below kayo, mag-comment kayo dyan. Magbabasa ako ng comment section. May nakalimutang bilhin. Uling tsaka lighter. Sige, tignan natin mamaya. Kita niyo ba ako? Ayan, maliwanag. Andito na tayo sa spot. I mean, yung Kailugan. Feeling ko naman may bibilan tayo mamaya ng uling na nakalimutan namin. Ay, wow. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ito ang sinabi pag sinabing raw. Raw.
Parang gusto ko ng tinapang kalabaw mamayang gabi ah. Pag ginawa natin yan, hindi tayo makakalabas dito ng buhay. Grabe din yung panahon, madilim. Ito ang kinakatakot ko lang sa ganito, kapag magka-camping sa tabing ilog, eh yung flash flood. Okay! Parang nasobrahan tayo sa pagkaro ah. Parang wala nang sasaklolo sa atin dito ah. Mamen, bro, ay nasan si ano? Oh my god, paulan. Wait. Jem brother, meron ako, alam mo meron tayong nakalimutan. Ano? Uling. Ay, oo! At lighter. Pwede ko yung meron motor? Ako lalabas? Ikaw? Sige. Yan, nagmumotor tayo. Nagpaalam na ako sa kanila eh. Okay, Kasi hindi ko pa nababasa yung mga comment section nila, pero magmumotor na ako. Yan. Ayan. Para makasama ako sa kanila. Kasi inaasar ako nila Direk Gino pag hindi nila ako kasama. Pinag-uusapan nila ako. Direk Gino ha. Sayang wala si Direk Gino ngayon. Kawawa! Akala ko mo malungkot ako pag wala ka. Oo. Bro, yung ano lang, kahit papaano, yung hindi naman, syempre kailangan nating kahit papaano mag konting kapraningan na if ever man na basta yung mabilis tayo makasibat. Kasi masama yung panahon eh. Normal yan dito. Normal dito? Mag-overflow. So normal dito ang flash flood? Hindi mag-flash flood dito. Hindi. Hindi siya yung... Kaso parang daming tayong kalabaw. Spot na lang. Or dito oh. Doon oh. Ayan, dun. Okay, tara. Nalulungkot ako. Hindi na naman ako makapagbukas ng roof tent. Next time. Pag-usapang roof tent kasi dagat talagang hinahanap ko. Namimiss ko na yung dagat. So, maka-exit nga muna soon sa Nueva Vizcaya para mabisita ko rin yung dagat na hinahanap ko siya ng kaluluwa ko. Meron na akong sinusundan na ano eh, na babae nagka-camping. As in pure camping siya, backpacking ganyan. Rerun on air. Panoorin mo. Maraming salamat SR Performance sa owning natin. Namimiss ko nang gamitin yung ating roof tent, pero medyo alanganin palagi yung mga spot na pinagka-campingan natin, kaya hindi ako nag roof tent. Alam nyo na kung bakit. Just in case of emergency, mabilis tayo makakasibat. Hardships of not having an SR owning. Less than 3 minutes na tayo. Ikaw, bibigyan ka namin ng 3 hours dyan. Ay, di naman to 3 hours ah. Pero tutulungan na natin. Joke lang. Tutulungan natin kaibigan natin. Pagod ka na ba? Oo. Ayaw bumao ng mga stock pegs mo? Ayaw. Introducing the new hardcore pegs of Altitude Outdoor. Ito yun, no? Oo. Lutuin na ba natin lahat ng ulam? Para bukas eh, kakainin na lang, no? Grabe, production light. Hindi kasi bukas kasi meron kaming shoot dito ng Bluetti, kaya ganyan. Tsaka syempre gusto namin pasalamatan ng Bluetti sa, tignan nyo naman, nagluluto kami ng kanin, hindi na namin kailangan magpaapoy dito, magbibitay na lang kami sa aming piprituhin. Baliktad! Nagulat ako. Yung mga iihawin namin, eh gagawin namin, yung mga iihawin namin, eh piprituhin na lang namin, deep fry na lang natin, no? Pero nabuo na yung tarp ni JM Brothers. At kami ay nagluluto na rin dito ng kanin. Ayan, gamit ang ating Bluetti Power Station.
Let's go! Lord, maraming salamat sa napakasarap naming hapunan. Bato-bato gaming lang tayo, bro, ah. Kagul, sarap ng luto mo! Pero sarap talaga. Masarap? Papagalitan naman tayo ng mga dentista natin. Yung mga braces nyo, baklas-baklas na naman. Dok! Buti na, wala akong brace. Kaya ikaw, bro, labo na ba yung camping? Magka-camping ka na ba talaga? Oo. Camping na lang ako kasi alam nyo, ever since pa, bago ko kayo na-meet, gusto ko talaga ng car camping. Kaya ko collab eh. Kasi, ano na yan? Pag naging magkaibigan mag-collab tayo, bukas hindi tayo magkikita. Hindi, joke lang. Kasi dati kaya van yung kinuha ko kasi gusto ko talagang gawin. Mas deeper na explanation. Bakit mo gusto mag-camping? Okay. Ilang beses na ako na burnout. 5 taon na sa pag-shoot ko. Burnout, magpapahinga ako. Hindi ko mahanap yung inner peace na kahit panandalian man lang. Nung nag-camping ako, doon ko naramdaman. Meron kang kapayapaan kung nag-camping. Ikaw, Mamen, bakit mo napasok ang pagka-camping? Or sabihin natin pag-YouTube na. Kasi nasa mundo lahat tayo ng YouTube eh. Bakit mo pinasok ang pag-YouTube? Grabe, para ako si Boy Abunda dito. Pwede niyo ako tanungin, ha? Biglaan lang, di ba? Kasi dati ayoko talaga nahiya ako sa harap ng ibang tao. Yun yung gusto kong alisin sa akin kasi. Parang gusto ko labanan din. Na mawala yung ganong mahihayin ako dati. Pero tumutugtog ako. Oo. Nasa po ng maraming tao. Dapat pag tumutugtog ka, yung character mo, yung attitude mo sa stage, dapat hindi pwedeng dapat meron kang yabang habang rock and roll ka, di ba? Pero pagkatapos ko sa stage nun, mahihayin ako. Tago ka. Tago na ako agad nun. Yan yung gusto kong mawala. Gusto kong humarap sa tao. Gusto ko rin ipakita sa ibang tao kung ano talaga ako. Kung sino ko. Tinitrain mo yung sarili mo na maging hindi na maging mahihain. Kumbaga, sabihin natin on and off cam. Yun talaga si Mamen. Tapos isa pa, kaya rin napili ko ng camping. Nagustuhan ko yung mga ganito. Kasi unang-una, tahimik, chill, yung parang wala kang minamadali sa buhay, wala kang hinahabol, wala kang, alam mo yun, wala kang, hindi ka nakipagpaligsahan kasi gusto mo nga chill na buhay lang eh. Wala kang sense of parang laging urgent, laging rush, no? Kaya nga pinili mo mag-camping kasi gusto mo ng chill na buhay. Eh nga, ba't ka nag-van life? Bigla. Di ba dati motovlogging ka? Or motovlog? Lifestyle? Magandang tanong yan kasi sa pinaka-harsh na sagot ko, iniwan ko yung motovlogging eh. Straight to the point na. Nag-enjoy ako sa motovlogging nung simula. Pero nauwi ako nasistress na ako sa motovlogging. Hindi dahil sa gusto ko, na-stress ako sa mundo ng motovlogging. Isipin mo, di ba bro? Isipin nyo pinagpalit ko yung mundo ng motovlogging para sa isang bagay na bago ako, na hindi ko naman siguro nga sa 100% ng subscribers ko nagsumusuporta sa akin eh. Or sabihin natin sa 10 1-2 lang ang may gusto ng van life. Pero bakit ko pinili? Kasi ito na yung time na pinili ko naman yung sarili ko. Kaya gusto ko rin bawiin yung peace na nawala sa akin. Kumbaga gusto ko nang mamuhay ng normal. Oo, mag-YouTube ako. Sabi ko, kung magsisimula ako sa simula ulit, kahit na 100 subscribers yan, pag nagsimula ako ng van life, para ako from scratch. Winwork out ko yun. Sabi ko, kung tatalikuran nila ako, edi wala akong magagawa, tatanggapin ko. Pero kung mamahalin nila ako bilang isang bagong boy first time na ganito na yung ginagawa na nagpahinga na sa kakamotor, kakabakbak ng paikot-ikot sa Pilipinas, parang salamat kung tatanggapin nila ako. Pero
all in all naman, sa nakikita ko, may mga bagong dumating, may mga ibang iniwan na rin ako. Pero mas marami nagmahal sa akin ngayon. Totoong sumuporta. Kasi hindi ko na kailangang gumawa ng videos na pasikat. Mas natural yung boy first time ngayon na nakikita nila. Kaysa dati na, sorry sa word, pero talagang puro pagkukunwari. Flex dito, flex dito. Kung may bago, papakita. In short, iyayabang para makagain ng subscribers, makakuha ng attention. Pero kabaliktaran ngayon, binaliktad ko na lang yun. Hindi ko na kailangan magpasikat, hindi ko kailangan hindi ko kailangan magpasikat ng isang bagay na meron ako, big bike ko, i-flex ko, sikap lang, huwag kang tutuloy sa pangarap. Hindi. Ano sabi mo, magalit man sila kung magalit sa akin. Pero doon tayo sa totoo. Mas na-enjoy ko yung buhay ko ngayon bilang totoo na hindi na ganun ka-loud na boy first time. Kasi ang boy first time talaga sa totoo lang, napakatahimik talaga ng tao sa ngayon, mamaya tapos sa daldalan, tahimik na naman tayo eh. Kaya ako gumagawa ng mga videos sa vlog ko na dalawang boy first time na nag-uusap. Ano yung luto mo? Magkano siya pwede mong gawin? Masarap ba yan? Wala lang ibig sabihin nun. Iba yung boy first time na nagbablog at iba yung boy first time na sa totoong buhay na naka-off cam. Kasi sobrang tahimik ko talaga. Heavy thinker ako. Yan. Pero doon po man, mas na-enjoy ko yung mundo ngayon. Enjoy ng buhay, di ba? Lalo na, mundo natin YouTube eh. Wala tayong gagawin pagmamadali, mga bro. Tandaan niyo yan. Lahat ng minamadali, mabilis matibag. Lahat ng pundasyon dapat malalim, matibay. Pag minadali mo yan, babagsak yan. Habang ngayon sa nagsisimula tulad kay Mamen, si Mamen to, tuloy-tuloy na to. Kahit ikaw, nagsisimula, huwag yung mamadali yung mga bagay-bagay. Sa YouTube, hindi lang to pagandahan ng content, pati bahay ng loob. Dun mahasa yung attitude natin habang tumatagal sa YouTube, habang nadadagdagan yung mga subscribers natin. Yun yung test ng pagkatao natin. Maraming kinakain ng kasikatan, maraming kinakain ng numero ng followers. Nung una, nakakausap mo ng maayos, nung mababa. Yung ibang umangat ng nagbilyon-milyon, hindi ka nakilala. Isang bagay na hindi natin, pangako natin sa isa't isa yun, na pag umabot tayo sa ganon, kung ano tayo nung 10 subscribers tayo, hanggang sa dumating man ng daan-daan ng milyon tayo, yun at yun pa rin tayo. Lagi natin papaalaan yung sarili natin kung sino tayo dati. Enjoy lang natin, bro. Kumbaga, bilang kuya ninyo, at marami na akong pinagdaanan sa pag-YouTube. Marami na rin akong kasakitang natanggap. Marami na rin akong kasakitang naramdaman dito sa YouTube. Enjoyan nyo lang yung proseso. Huwag kayong mas-stress. Dapat mas ramdam nyo yung excitement, yung experience ng ginagawa natin. Kaysa sa iniisip natin yung dahil, gusto ko ng ganito. Everything will follow. Basta dapat masaya ka palagi sa ginagawa. Mahirap kasing gawin yung pag-YouTube na gusto mo lang is maging magpa-fame. Magpasikat ka lang. Pera. Well, pag yun, sa simula pa lang, yun ang priority mo. I mean, yun yung goal mo or yun yung motivation mo na gusto kong sumikat. Wala. Uhubugin ka ng panahon sa pag-YouTube. Totoo yan. Parang nung sasabi, munti ka na ako sa ganyan. I mean, nararamdaman ko sa sarili kong yumayabang ako. Papakatotoo na. Kahit may nanonood sa akin ngayon, hindi ko kakayayo na dumating ako sa point na napansin ko yung sarili ko, iba na ako magsalita. Iba na ako magsalita sa ibang tao. Nagiging, ayun nga, mayabang. Pero, buti hindi late na para putulin ko yon. Hindi ako dapat ganito kasi hindi naman ako dito kung wala naman yung mga taong ganito. So every time na may mga subscribers tayo, kahit na every time na may lumalapit sa atin na hindi natin kilala, sumisipa yung anxiety natin, hindi nila alam yun. Hindi lang tayo at i-approach natin sila na maayos. Kasi wala talaga tayo dito pag wala sila.
Men! O, kain na. Ay, paubos na. Hala, naubos na yung longganisa. Wala, hindi pa ginalaw yan. Ha? Ano ba? Yeah. Di ba ginalaw yan? Time to rest. Charge ko na lang din yung lahat ng mga batteries ko habang ako ay natutulog. Enjoy naman ang pagkakamping namin dito. Pagdating naman sa safety namin ngayong gabi, hindi ko masasabi. Open siya sa lahat eh. Pwede kaming lapitan ng kahit sino dito. Pero syempre hindi naman natin ina-attack yun. Yung baba naman ng mga ganyang balita dito sa Nueva Vizcaya. So alam natin na safe tayo kahit nandito tayo sa kalagitnaan ng kawalan. Bukas makikita nyo sa drone shot kung saan tayo nakapwesto. Ang lamig, promise. Pero mag-electric pan pa rin ako. Alas 9 ng gabi. Ang aga namin matutulog. Pero mas maganda yan. Mas maagang matulog. Mas makakarami ng tulog. Hindi mas maganda. So paano? Mga first timers, matutulog na ako ha. Magkita tayo bukas. Sabay-sabay tayong sulyapan ang kagandahan nito kung gaano karo itong kinakapwestuhan namin ngayong gabi. Kung mag-isa ka lang dito, tatamaan ka ng tao. Good morning mula dito sa Barangay Dadap, Solana, Nueva Vizcaya. Hindi nakakatakot yung lugar. Kagabi, may mga naririnig lang kami. Pero yung mga nagkakwari lang yun doon sa kabilang. Whew! First time kong gumising sa ganito kalawak na lupain na kami lang ang tao dito. Come again tomorrow. There's a new day. Morning, universe! Morning, bro. This is not the end. Let's get physical. Physical. Siyempre, bago magsimula ang araw, tayo guys. Ang alam ko, meron pa kami titirang tubig. Meron pa, no? Ayan, pwede pa. Pwede pa tayo magkape. Kung ako ang may ganito kalaking sasakyan, camper van ka sa akin. Pero wala kang balak i-set up to? O nagbabalak kang bumili ng ibang unit para gawing camper van? Prefer mo ito malaki o magma-micro camper? K-truck, maliit, micro. Hindi nga, yung maliliit na parang pick up. Ay, yung top side. Backup, iwan natin pa samantala itong lugar. Napakaganda. Sa sobrang lawak nung lugar na pinag-campingan natin kagabi, marami pa mga spots dito na pwede nating balik-balikan. 10:38 pa lang din naman ang umaga. Kaya diretso kami ng Solano. Dahil itong aming kaibigan na si JM Brother ay merong invite na may masarap daw na kainan sa bayan ng Solano. Na wala na rin naman na kaming time para magluto nito, ay kakain na lang muna tayo sa labas. Okay, back in Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. Nandito tayo ngayon para kumain ng ating tanghalian bago natin tapusin yung vlog ito. Kung kayo ay mahilig mag food trip sa araw or hanggang hating gabi, kung tipong kayo yung mga tao na naghahanap ng pagkain
kapag kayo ay naalimpungatan at andito kayo sa Solano, District Silog ang sagot dyan. Chiksilog! Salamat ate. Si Jem Brother talaga ang tambay dito. Madalas ka dito? Pa-deliver pa. Gabi-gabi. Oo, kasi dito sa gabi nagsiserve sila dito ng goto na hindi sineserve ngayon. Paggabi lang daw. Siguro marami rin namang mga food trippers dito sa gabi sa Solano. Kaya nagtayo ng ganitong klaseng kainan dito, 24 hours na tapsilogan at gotohan sa gabi. So malamang simula ngayong araw na to, kapag kami ay tinamad sa base camp na magluto at ginutom kami sa alanganing oras sa gabi, alam na namin ang aming tatakbuhan. Tapsilog na yung tapa ay durog, mukha siyang giniling, pero tapsilog to. Ganito talaga siguro yung klase ng serving nila, pero tikman natin kung masarap. Java rice, puso na may itlog na puso, pipino. Tikman natin kung anong lasa ng tapa ng Solano. Sarap, hindi matamis. Kaya ka lang ulit nakakain ng silog, kuya? Tagal na. Matagal na ako hindi nakakain ng tapsilog. Nakakamiss kumain. How to break a heart. How? Yak na. At yan ang kwento ng buhay ni Boy first time dito sa Nueva Vizcaya sa loob ng 2 araw. Sana nag-enjoy kayo. Kita-kita ulit tayo sa next vlog.